From Free Presbyterian Mission Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need. Blessed morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. I'm Pastor Dennis here. I'm so happy to be with you this morning. Ang ating pong pag-aaralan ay ang nakasulat sa Psalm 33 verse 5. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Mga kaibigan, I want to confess na hindi ko alam kung anong mga hinaharap ninyo sa buhay. Marami tayong problema. And I'm very sure about that. At hindi lang sa ating mga personal na mga problema ng ating pamilya. Marami rin tayong mga calamities na hinaharap dito sa Pilipinas. Kamakailan lang na-experience natin ng malalakas na lindol. Right? At ang lindol na to, sinasabi sa atin, makikita natin, ma-experience natin sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Wala nang, tinatansya ang calamities. Kahit saan tumitira ang calamities. Mayroon din tayong mga typhoons dito sa Pilipinas, bagyo sa Pilipinas. Sa panahon ng Oktubre, Nobyembre, kahit Disyembre, dito ang kasagsagan ng pagpasok ng mga storms sa ating bansa. And it really affects sa kabuhayan ng ating mga kababayan. At malay nyo, tamaan tayo, wag naman sana, pero ito ay nangyayari. Hindi natin to kayang takasan. At kung ikaw ay nagtanim, malapit nang mag-harvest at tinamaan ka ng bagyo, it's so sad. You do not know kung anong gagawin mo. You feel so sad. And nandyan din yung mga wickedness around us. Mga katiwalian sa gobyerno, sa sosyedad, kahit saan tayo magpunta, naririnig natin. Maraming nasasaktan, maraming namamatay, maraming naluloko, maraming nawawalan ng hanap buhay. So, anong dapat nating gawin sa klase ng buhay ng ganito in this world? Well, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Mga kaibigan, sabi ng Diyos, punong-puno ang paligid natin, kapaligiran natin ng kabutihan ng ating Diyos. Ibig sabihin, gaano man kadilim ang mundo, gaano man kadilim ang buhay natin, hindi kayang tabunan o takpan ang kabutihan ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo dyan? Well, ang Diyos hindi pwedeng magkamali. Huwag tayong magpadala sa ating nakikita, sa ating na-experience, dahil alam niyo ang kabutihan ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mas dapat nating paniwalaan kaysa sa ating nakikita. Dahil ang ating nakikita, pwedeng magbago yan. Ngayon, pwedeng madilim. Ngunit maya-maya, pwedeng sumikat ang araw. Right? Ngayon, umuulan. Akala mo, bagyo na. Maya-maya, makikita mo, wow, ang init ng panahon. Minsan naman, ang init ng panahon, maya-maya, makikita mo, wow, may bagyo pala. Minsan, tahimik, bigla lang magkakaroon ng problema. So, wag na wag tayong magtiwala masyado sa mga
Sa mga nakikita natin sa mundong ito, huwag tayong masyadong maniwala. Mas dapat nating paniwalaan ang salita ng Diyos kahit minsan hindi natin masyadong maintindihan. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi kasinungalingan. So, yan ang gusto kong sabihin sa inyo, dear friends, at gusto kong gamitin ang testimony ni Jeremiah nung panahon na nilusob ang Israel ng mga kaaway and he was taken a captive. And anong sabi ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3 verse 22? It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Sabi nga niya, ang dami ng problema natin, we could have been consumed. Consumed dito, ibig sabihin, muntik na tayong, kayang-kaya tayong lamunin ng ating mga problema. Diba? Kayang-kaya tayong lamunin ng ating mga problema. Pag tayo maraming problema, minsan wala na tayong lakas gumawa ng mabuti. Minsan parang gusto nating bumigay sa kasamaan at maging masama. Right? Sometimes we feel like that. Others feel like ending their life, committing suicide. Right? And thank God sa awa ng Diyos, we are not consumed. Ibig sabihin, hindi tayo kayang lamunin ng anumang problema ang ating pinagdadaanan. Kaya nating sabihin, it is a wrong thing to commit a suicide. Kaya nating sabihin, I'm not gonna do evil kahit sa harap ng ating mga problema. Dahil ito ay kayang baguhin ng ating Diyos. Ang awa ng Panginoon ay palaging binibigay ng Diyos sa lahat ng nangangailangan. Because He loveth righteousness and judgment. Gustong-gusto ng Diyos gumawa ng kabutihan at gumawa ng tama. At para sa Diyos, isang kabutihang loob at isang tamang gawin ang ilayo tayo sa kapamahakan. At huwag tayong bumigay sa ating mga problema. Nandyan din ang problema ng pinansyal, mga kaibigan. Huwag na huwag tayong bumigay sa hirap ng buhay. Huwag na huwag. Kung wala tayong kainin, di bali na, huwag lang tayong magkasala. Huwag din tayong bumigay sa mga 5-6 na yan, sa mga online lenders na yan. Dahil oras na hindi mo nabayaran ang iyong utang sa kanila, lalong didilim ang iyong buhay. Mas mabuti pang tiisin na lang natin ang kahirapan ng buhay kaysa maghanap tayo ng panandaliang solusyon. Dahil pag tayo'y pumalpak at hindi natin naisatupad ang ating mga pinaplano, wala tayong pambayad, sisirain ang buhay natin. Mga kaibigan, huwag niyong hayaang masira ang buhay. Alam mo kung anong dapat nating lapitan? Kung sino ang dapat nating lapitan? Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, is seek ye first the King. The King. Who is the King? King Jesus. Let's seek Him, mga kaibigan. Siya yung mabait. Siya po ang mabait. At siya po ang kayang tumulong sa atin. Dahil siya ang hari. Hari. Walang imposible sa ating Diyos. Maniwala ka, kaibigan, sa salita ng Diyos. Huwag na huwag kang bumigay
sa mga bagay na iyong nakikita sa mundong ito. Dahil ang nakikita mong yan ay parang bula lamang yan. Ang salita ng Diyos ay pwede nating sandalan. Ang salita ng Diyos ay pwede nating sandalan. Pag ikaw ay lumapit sa Panginoong Hesukristo, humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. Dahil siya lang ang nagbuwis ng buhay upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kasalanan ang puno at dulo ng mga problema sa mundong ito. Kasalanan. At ikaw ay makasalanan. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Pag tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan dahil namatay ang Panginoong Hesus upang tayo maligtas. Siya ay nabuhay upang bigyan tayo ng kaligtasan. Magbigyan tayo ng hope. Mabigyan tayo ng eternal life. Yan ang purpose ng ating Panginoon. Minsan alam mo ang mga problema sa buhay. The Lord allowed it to come to us that we may realize kailangan natin ng Diyos. Dahil ang tao sa katigasan ng kaniyang puso, gusto niyang, bigyan ng solusyon ng kaniyang mga problema. Kaya minsan, ang mga sakuna, calamities, are actually God's instruments of His blessings, God's vessels of His grace. Kaya po, kaibigan, lapit tayo sa Panginoon. Mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos. Kaya tayo niyang patawarin anuman ang nagawa natin sa buhay. At pag ikaw ay nasa Diyos, magliliwanag ang iyong buhay. Hindi ibig sabihin na wala ka ng problema sa pera, wala ka ng problema sa sakit, wala ka ng problema sa lindol, of course. Hindi natin maiiwasan ang mga problemang ito, ngunit kakaiba. Dahil pagkadamay mo ang Panginoon, mas makikita mo ang mga pangako ng Diyos. Sa loob ng mga problema na yan, makikita mo ang tulong ng Panginoon. Makikita mong siya'y magpapadala ng isang tao upang tumulong sa iyo. Siya'y magpapadala ng isang mensahe upang magbigay comfort sa iyong buhay. Yes, lahat ng yan gagawin ng Panginoon upang makayanan mong harapin ang kahirapan sa buhay na ito. Kaya, kaibigan, huwag na tayong lumayo sa Diyos. Tayo ay humingi ng tawad at lumapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay nag-aantay sa atin at nagmamahal. Amen. You have been listening to Let the Bible Speak, brought to you by Free Presbyterian Mission, Philippines. We invite you to visit our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. Please send us a private message letting us know how the program has been of help to you. We are also happy to send you a copy of God's Word, the Bible, or to send you free gospel literature. We trust that you will come back and listen again as we let the Bible speak.